Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Hindi sila makapurma talaga dahil dito kay Matibag. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, sakit ng ulo ng kampo ng mga DDS itong si Matibag. Oh. Ang problema nila, hindi naman nagpapatinag si Matibag eh. Hindi naman nagpapatinag si Matibag. Hindi naman natatakot eh. Sabi ni, hindi nila matibag-tibag si Matibag. Sabi ni Matibag, sige na, kasuhan niyo ako. Oh, yun ang sabi kasi nila, ikakaso namin yan. Grabe na ang pang-aabuso ni Matibag. Abuse of authority daw. O sabi naman ni Director Matibag, sige, kasuhan niyo ako, hintayin ko yan. Pero hanggang ngayon, wala naman silang naikakaso. Saka si Matibag, hindi naman tumitigil. Lalong nagiging agresibo eh. Ha? Alam nyo, bakit ganyan yan si Matibag? Alam na alam kasi ni Matibag ang galaw nila ng mga DDS. Ang likaw ng bituka, ang pasikot-sikot ng mga DDS, kabisadong-kabisado ni Matibag. Galing siya dyan eh. Noong panahon ni Duterte, si Matibag ay member ng gabinete. Imagine mo ang posisyon na yan. Mas mataas pa nga ang posisyon ni Matibag sa panahon ni Duterte kaysa sa ngayon. Hindi sa totoo. Ngayon, director lang naman si ng NBI. Kaya nga kinakantsawan ni Mike Defensor eh. Sabi ni Mike Defensor, ang yabang-yabang ni Matibag, ano lang naman yan, director level lang yan. Totoo naman. Kasi nung panahon ni Digong, mataas ang ranggo ni Matibag. Ano siya? Mga kabunyog, cabinet secretary. Secretary to the cabinet. Yan yung position niya noon. Dati, ang secretary to the cabinet, yung dating pare, sino ba yon? Si Ibasco. Si Ibasco. Ngayon, nag-resign yun si Ibasco, pinalitan nito ni Matibag. Kaya dating cabinet secretary yan ni Duterte. Anyway, nalito ako. Anyway, kaya si Matibag, alam na alam niya ang galawan ng mga DDS kasi dati siyang diehard talagang Duterte. Member siya ng gabinete ni Digong. Cabinet, siya, secretary to the cabinet. At siya ay dating secretary general ng PDP Laban. Imaginein mo, siya, secretary general PDP Laban, Cosi Wing. Ay di ba yung PDP Laban kila Coco Pimentel? Coco Pimentel? O naglabanan sa PDP Laban. Sino ang nagmaniobra sa grupo ni Duterte para makuha yung PDP Laban mula kila Coco Pimentel at saka sino ba yon? Si Manny Pacquiao. Si Matibag yun. Siya ang nagmaniobra doon. Si Cosi lang yung nakaprontera. Pero ang talagang bumibira doon, itong si Matibag. Kaya matindi ito. Pag mga political operation, Matibag yan. Yan din naman yung ginagawa ni Mike Defensor. Political operation din. Pareho sila political operator sa totoo lang. Ang strength, ang trabaho talaga ni Matibag, kahit sa panahon ni Duterte at hanggang ngayon, political operation yan. Si Mike Defensor din naman, ang trabaho niya noon pa kay Gloria Arroyo, hanggang ngayon, political operation. Kaya sa ngayon, sa totoo lang, ang ginagawa ni Matibag, political operator. Ang ginagawa din ni Mike Defensor, political operator. O sige, naglalabanan sila ngayon. Hindi sa totoo lang. Pareho sila magaling sa political operation eh. Pareho sila magaling sa political operation. Kaya ang akusasyon ngayon ni Mike Defensor kay Melvin Matibag, ginagamit mo ang NBI sa political operation. Ang ibig sabihin ng political operation, durugin ang kampo ng Duterte. Ginagamit ang NBI ni Matibag. Yun ang akusasyon ni Mike. Kaya lang, yung ginagawa nga kasi ngayon ni
ni Director Matibag, diyan din yung ginagawa ni Mike noon sa panahon ni Gloria. Oo. Kaya pareho sila ano niyan, pareho nila alam 'yan. Kaya lang anong masasabi natin diyan? Ang buhay ay weather-weather lang. Ang buhay ay weather-weather lang. Totoo naman yung sinasabi ni Mike Defensor na itong si Matibag, Director Matibag, magaling talaga yan sa ganyan. Dati siyang ang asawa niya, congresswoman ng San Pedro, Laguna. Sa tingin nyo ba, sino ang talagang magaling diyan? Yung asawa o si Matibag? Magaling sa magaling to sa politika si Director Matibag. Pinatakbo niya lang yung asawa niya. Ah, kumbaga nasa likod lang siya ng asawa niya, pero ang totoo niyan, siya talaga ang nagpapatakbo sa asawa niya. Kaya malamang may mga malalaking plano pa yan sila Matibag sa Laguna. Malamang pinag-uusapan na yan ng administrasyon. Siyempre, ang tinitingnan din nila Director Matibag, yung 2028, lahat ng ito, bahagi na ng preparasyon sa 2028. So nakakaramdam ngayon sila Mike Defensor na talagang tinitira sila, talagang nararamdaman nila yung pressure o galing sa NBI. Kaya lang, dyan? Ang buhay nga ay weather-weather lang. Dati din naman, ganun din naman siya. Di ba panahon ni Duterte, ano ang political operation ni Mike Defensor sa ni Marcoleta? ABS-CBN. Di ba pinatrabaho sa kanila yung ABS-CBN, pinasara ni Duterte. Sino ang nag-operate noon? Si Mike Defensor, saka si Marcoleta. Kaya nga naging mag-best friend yung dalawa eh. Di ba? Kaya yan mga kabunyog. Kaya ngayon, makikita mo yung speech, yung live ni Mike Defensor kanina, nakikita ko, sabi niya, yan si Matibag, huwag kayong maniwala dyan, tangayan at bobo. Bakit ganun ang sabi ni Mike Defensor? Galit na talaga. Galit. Kaya lang, anong magagawa nila? Nasa administrasyon si Matibag ngayon eh. Ang buhay ay weather-weather lang. Kaya sabi ni Mike Defensor, haharapin namin yan. Wala naman talaga siyang magagawa kundi harapin yan. Ang tanong, malusutan niya kaya? Malusutan niya kaya? Malusutan kaya nila? Yan yung diyan. Kasi sabi ni Director Matibag, matibay talagang ebidensya kay Mike Defensor eh. Ang sabi naman ni Mike Defensor, wala yan, gawa-gawa lang yan. Makikita natin yan sa susunod na mga araw. Abangan natin sa Friday. Ito mga kabunyog? Ito, sabi ni Misayas Ilagan, and so you won't be forgotten by the DDS. They said, just wait for weather. Alam nyo, mayroon ngang nag-post ngayon, kaibigan ko. Attorney, bakit nandito ka kasama ka sa listahan ng mga DDS vloggers? 40 kasi yung listahan ng DDS vloggers. Parang 39 ako. Kaya may nagtatanong, Attorney, bakit nandito ka sa listahan ng mga DDS vloggers? Nandito si Banat Bay, sila Maharlika, sila Trixie Cruz Angeles. Sabi, ba't nandito ka? Sabi ko, siguro dahil kasi fair naman ako mag-discuss. Tulad ngayon, dinidiscuss ko tong topic na to. Di ba sinabi ko yung sabi ni Mike Defensor, sinabi ko rin yung sabi ni Matibag. Pinipresent ko sa inyo kung ano yung sinabi. Di ba? Kaya, minsan nga, may mga nagsasabi, Attorney, bakit naman binabanggit mo pa yung mga korupsyon sa gabinete, katulad ni Bersamin, katulad ni dating DBM Secretary Pangandaman. Ako kasi ganun ako eh. Kung kurap, hindi ako yan. Lahat ng sangkot managot, dapat managot. Ganun ang paninindigan ko. Kaya ganyan yan mga kabunyog. Anyway, kumbaga natin itong Friday kung anong mangyayari. Pero talagang ako sa tingin ko sa susunod na mga araw, lalong titindi ang sagutan ni Mike Defensor sa ni Matibag. Okay? Magandang araw mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.